Precious Hearts Romances presents A Perfect Day to Say I Love You by Sonia Francesca. He has made everything beautiful in its time. Ecclesiastes 3, verse 11. Ate Che, pabati po ako sa next book niyo po. Love you! Jillian Vergara, ang inyong lingkod. Karibal niyo po kay Rojan My Labs. Here you go, Jillian. By the way, salamat sa naging assistance mo sa akin sa pag-aasikaso ko sa BIR ko. Pabati rin daw po si Cyrene Gavino. Hello, Sai! Smile, smile! Heart, heart! Hello din pala sa sisterets na lagi ko na pagkakamalang kambal. Sina Clariza at Criselda TV. Always nice to see you every time. Lastly, kay Jenna Mamaed at Angelo Milan. Charan! From Sonia Francesca. Chapter 1. Halos hindi na maidilat ng maayos ni Rika ang mga mata pagbaba ng taxi sa tapat ng gate ng bahay niya. Inabutan na siya ng pagsikat ng araw sa biyahe. Ang layo naman kasi ng bar, kung saan nag-celebrate ng birthday party ang katrabaho at kaibigan niya sa call center. Pero okay na rin, dahil kahit paano, nakaidlip siya sa taxi. Mabuti na lang din at nabitbit niya ang toyga na props sa cowboy theme party ng katrabaho. Nagamit niya para palihim na sindakin ng taxi driver kung sakaling magloko habang umiidlip siya. Effective naman dahil nakauwi siya sa bahay ng matiwasay. Kapapasok pa lang niya sa bakuran nang may mapansin sa tabi ng low-fence wooden gate. Isang malaking basket na may nakatakip na telang puti. Nag-iba ng lalagyan ng pandesal si Toto? Ang teenager na yon ang nagde-deliver ng pandesal tuwing umaga na nilalantakan niya bago matulog pagdating mula sa magdamag na trabaho. Sosyal. Pero habang papalapit sa basket, unti-unting napapakunot noo si Rika. Wala kasi ang pamilyar na amoy ng bagong lutong pandesal na laging sumasalubong sa kanya. Ha? Ang tanging nasambit niya nang makita sa wakas ang totoong laman ng basket. A sleeping baby. Namewang si Rika habang tinitignan ng bata. She looked around to see if there was anyone she could strangle for leaving a child in front of her yard. Isang magandang babae ang nakita niyang lumabas mula sa katabing bahay. Hinalikan pa nito ang isang lalaki na nanatili lang sa loob ng bahay. Tapos, naglakad na ang babae sa nakaparadang sasakyan sa labas ng gate at kumakaway na nagmaneho palayo. Hay nako, heto na naman po ang lalaking kuneho. Naghihikab pa siya ng bitbitin ng basket at nagpunta sa kabilang bahay. Bukas naman ang gate kaya diretso siyang pumasok at kumatok sa pinto. A tall guy opened the door for her, his eyes squinting, as if trying to keep himself awake. Rika, what do you want? May nagkamali ng delivery sa bahay ko? Feeling ko sa'yo to. Binaba niya ang basket sa paanan ng lalaki. Have a nice day, Anthony. Narinig niya ang mahinang mura ng lalaki nang tumalikod siya. Nabitin sa ere ang paghikab niya nang may humawak sa kwelyo ng kanyang leather jacket. What the hell is that? Turo nito sa basket. Anak mo. Anak ko, binata pa ako. Maraming gaya mo na nagiging binatang ama. Tinapik niya ng malakas ang kamay ni Anthony para bitiwan siya. Hindi siya nito pinakawalan. Imposibleng anak ko yan. I've been practicing safe sex religiously since forever. Marami ring gaya mo na aksidenteng nasisira ang condom during That kid is not mine. mas lalong hindi sa akin yung batang yan. Malalaman ko naman siguro kung nabuntis ako, di ba? Pero ikaw, sigurado ka ba wala ka nabuntis sa babae? Of course. Sure na sure ka? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Saglit ning sinulya pa ng bata. He has your eyes. He's sleeping. He has your hair. Kayong dalawa ang kulot. Straight ang buhok ko. Kinulot ko lang yan gamit ang hair iron. Mukhang wala pa ring balak ang lalaki na pakawalan siya, kaya hinubad niya ang jacket at naglakad palayo. Good luck on your baby.
And congratulations on being a father. Dumiretso na si Rika sa kabilang bahay nang hindi lumilingon. Antok na siya at lutang ang pakiramdam. Pagdating sa kwarto, napatingin siya sa sariling refleksyon sa salamin. Heavy makeup to cover her pale skin. The need to change clothes and shower a little. Nakakatamad. Humilata na lang siya sa carpeted floor. Mamaya na lang ako maglilinis paggising ko. Sinipa niya ang sapatos sa isang tabi. Saka pinikit ang mga mata. Peace. Meow. Ilang minutong palakad-lakad si Anthony sa sala habang sinusulyap-sulyapan ng basket na nasa ibabaw ng center table. The kid was still peacefully sleeping while he felt like his brain was going to explode any moment for trying to grasp what the heck just happened. Congratulations on being a father. Anthony sighed incredulously. Hindi talaga niya matanggap ang mga pangyayari. At hindi rin siya ang tipo na laging nagtatakip ng mga naging kasalanan at kapalpakan. Sa trabaho niya bilang architect sa pinakamalaking constructions development company sa bansa, hindi uubra sa kanya ang excuses. Lahat, hinaharap niya head-on. Lalo na kung kagagawan niya ang problema. And this is definitely a problem I didn't create. Dahil wala siyang balak na magkaanak nang wala sa plano. Ang babaeng yan. Minsan na nga lang magpakita sa liwanag, manggugulo pa sa buhay na may buhay. Gumalaw ang bata sa basket. Oh no, no. Don't wake up. Don't wake up. Don't. The baby woke up and started crying. Mabilis na lumabas ng bahay si Anthony at pinuntahan si Rika sa kabilang bahay. Napansin niya ang puting envelope na natapakan niya pagpasok sa gate na nakalimutan yatang isara ng may-ari. He picked up the envelope and read it as he walked to her door. The letter just contained the information about the baby, the name, age, and gender. May munting mensahe ng pagmamakaawa at paumanhin. Pero walang nakalagay na siyang ama ng bata. Kakalampagin na sana niya ang pinto ni Rika nang marinig niyang mas malakas na iyak ng bata. Agad siyang umuwi at binitbit ang basket pabalik sa kabilang bahay. Don't cry, kiddo. Your mom's coming for you. Kinatok niya ng malakas ang pinto ni Rika at hindi tinigilan hanggat walang nagbubukas. The woman looked even more messed up than he had seen her earlier. Nagkalat na kasi ang makeup at parang pinagtripan ng mga adik ang buhok. Halatang nabulabog sa pagtulog. Did she go to sleep without washing up? She looked really pissed off though. So before she could give him a finger, he stuck the paper on her forehead before leaving the basket in front of her. The baby's not mine. It says there in the paper. So I think it's yours. Good luck. Basta na lang nilayasan ni Anthony ang babae. Gaya ng ginawa nito kanina sa kanya. Pero kasasara pa lang niya ng pinto, pagka-uwi, may kumakatok na ulit. Yep, it was that woman again. Wala ang pangalan ko sa papel na to. Plus, I'm still a virgin. Tinapal din ito ang papel sa kanyang noo. And she left the crying baby on his doorstep. This time though, he wouldn't let her get away again, so he picked up the basket and followed her. Naabutan ni Anthony si Rika sa labas ng gate at nahawakan sa collar ng suot nitong itim na t-shirt bago makatawid sa kabilang bahay. Wala rin ang pangalan ko sa papel na to. Hindi na ako virgin pero sigurado akong hindi sa akin galing ang kalahati ng jeans ng batang to. Itinulak niya kay Rika ang basket. She stopped the basket and pushed it back to him. Hindi ko kukunin na isang bagay na hindi sa akin. Kung ganun, bakit sa akin mo ito itatambak? Kung alam mong hindi rin sa akin to. The baby's cries were getting louder. I know it's yours. Baliw ka ba? Hindi. Pero inaantok na ako at walang oras sa mga ganitong bagay. Mas lalo na ako. So take the baby with you. Let's move on with our lives. Shall we? Sabi ni Anthony. I'm actually moving on with my life. Kundi mo lang inistorbo yung pagtulog ko. Take the baby. No. Take it. No. Oh my goodness, you too. Isang may edad na babae ang nagsalita sa kabilang bakuran. Kilala ni Anthony ang ginang. She was Mrs. Lacuerda.
the wife of their subdivision's homeowner association president. This is bad. Pwede bang asikasuhin niyo muna ang bata bago kayo mag-away? Kids these days, why are you so irresponsible? The baby's not mine. What do you mean not yours? Nakita ko ho sa loob ng bakuran ko ang bata. Sagot ni Rika. Pero feeling ko ho kay Anthony ang bata at nagkamali lang ng bahay na pinag-iwanan. Sarap sa ng babaeng to. You're accusing me without proof and tarnishing my reputation. Pwede kitang kasuhan sa mga sinasabi mo. Yeah, sure, whatever. Rika pushed the basket to him. Good luck with the baby. No, you take it. No way! Tumigil na kayong dalawa. Akin na ang bata. Pinataw ni Anthony ang basket sa ibabaw ng mababa at konkretong bakod na naghihiwalay sa mga property sa subdivision. Agad na binuhat ni Mrs. Lacuerda ang bata at inihele. You poor thing. Ba't ayaw nila sa'yo? Ang ganda-ganda mo namang bata. The old lady checked the baby's diaper. Gwapo pala. Sorry, iho. Tinignan sila ng matanda. Hindi pa naman basa ang diaper niya. Baka nagugutom lang. Tignan niyo kung may gatas dyan sa basket. May napansin nga si Anthony na nakasiksik sa gilid ng basket. Iniabot niya yon sa matanda na agad pinadedes sa bata, na agad tumigil din sa pag-iyak. Peace at last, or so he thought. Dahil palabas na ng bahay ang esposo ni Mrs. Lacuerda. Mina, ano ba yung ingay na naririnig ko kanina pa? Itong dalawang kapitbahay natin nag-aaway na naman. Minsan na nga lang magkita at ngayon, nag-aaway na naman dahil sa isang baby. Baby? Gusto nang tumakbo palayo ni Anthony nang lumapit ang matandang lalaki. Kilala kasi sa pagiging istrikto at disiplinarya ng homeowner president. They found a baby, but they don't want to take care of this poor thing. Nakakaawa. Inuna pa nila mag-away kesa asikasuhin ng bata. Mangangatwiran sana si Anthony. Nawalan lang ng pagkakataon dahil sa ibinigay na tingin sa kanya ni Mr. Lacuerda. Inireport niyo na muna sana sa barangay. O kaya sa kapulisan ng tungkol sa bata bago kayo nagrambulan dyan. Sorry ho. Medyo nagulat na ho ako sa pagsulpot ng babaeng to sa bahay bitbit ang bata at sinabing anak ko. Kagigising ko lang din ho kasi. Bahagyang siniko ni Anthony si Rika para humingi rin ng paumanhin. Sorry ho. Wala pa ho kasi akong tulog mula sa trabaho kaya medyo loka-loka ho ako. Pero feeling ko ho talaga sa lalaking to yung batang yan eh. Anthony turned to the woman beside him, wanting to really wring her pretty little neck. She was crunching her nose up to him as if defying him with her messed up makeup and even messier hair. Still, he couldn't help thinking she looked really cute. Ang totoo, matagal niya nang napapansin na cute ang kapitbahay na seasonal lang niya nakikita kahit magkadikit lang ang bahay nila. It was probably because of their different work schedules. Pero teka, bakit kung ano-ano pang iniisip niya sa babaeng ito? Ginugulo ni Rika ang buhay niya, kaya pangit dapat ang maging tingin niya dito. Binugahan niya ng hininga mukha ni Rika para lumayo ito sa kanya. You, too. I-report niyo na ang insidente sa barangay. Magpatulong na rin kayo kung paano makikilala ang nagdala sa bakuran niyo ng batang ito. Pabilhin mo muna sila ng diapers at milk formula, Noel. Matatagalan ang proseso ng paghahanap sa magulang ng bata. Kakailanganin ng diapers at gatas. You heard my wife? Kami na muna ang bahala dito. Tinignan ni Anthony si Rika. Kaya mo na yan. Bakit ako? Kayong dalawa ang bibili ng mga kailangan ng bata. Pagtatama ni Mr. Lacuerda. But I'm expecting my mother today, sir. Baka hanapin niya ako. Di sasabihin namin sa kanya na may inasikaso ka sandali. Si Rika naman ang umapila. Sir, inaantok pa ho ako eh. Matulog ka na lang pagbalik niyo. Now go! Nasasayang ang oras natin dito. Pumasok na sa bahay ang dalawang matanda bitbit ang bata. Nakontento pa rin sa paglaklak ng milk formula. Napabuntong hininga na lang si Anthony. Ang daming weird na pangyayari na pwedeng mangyari sa kanya. Ba't kailangan may involved na bata at babaeng nababaliw sa antok?
Pengin pera, pambili ng gatas at diapers ng anak mo. Tinapik niya ang palad ni Rika na parang nangingikilang. Anak mo yun. Ikaw ang gumastos. Sir, tinatakbuhan niya yung responsibilidad niya oh. Dinakot niya ang collar ng babae at hinila palayo. Chapter 2. Ilang diapers ang kukunin ko? Wait, may mga size pala yon. Anong size ng diaper ng anak mo? Ang daming baby milk dito. Anong brand ng gatas ang gamit ng anak mo? Masamang tingin ang binigay ni Rika kay Anthony na nakapamewang lang habang tinitignan ang estante ng mga baby milk sa kabilang aisle ng grocery store. Doon sila nakarating sa paghahanap ng mga ibinili ng dalawang matanda para sa nadampot nilang bata. Nakarating? Kinaladkad kaya niya ako dito? Tinignan siya ni Anthony. Umismid siya at ginaya ang post nito. Pero inismiran lang din siya ng kumag. Inaantok pa ako. Pero gwapo pa rin siya sa paningin ko. Hayop! There's an ad here. Tinuro ni Anthony ang advertisement banner ng isang baby milk product. Breast milk is still best for your babies. Ba't di ka na lang mag-breastfeed? The best pa for your baby. Dumako ang tingin nito sa kanyang dibdib. Alright. Sorry. Did he just offend her average chest size? She picked up the largest pack of diaper and threw it at him. Bahagya pang napaurong si Anthony sa lakas ng impact ng diapers na tumama rito. Catch! Sigaw ni Rika. Eksahirado pa ang peke niyang pagkagulat. Ay, sorry. Nasaktan ka ba? The guy gave her a beautiful but the most sarcastic smile she had ever seen in her life as he picked up a tin can of powdered milk with just one hand. Oh wow, kaya niyang hawakan ng latang niyo na isang kamay lang? Cool. Pero ibabato ba nito sa kanya ang lata? Mukhang hindi naman. Pero pumorma pa rin siya para depensahan ang sarili. Just in case. Iho, you're here. Ma, Ma, ninanay siya? Akalain mo yun? In all fairness, ang pretty ni mother. you're up early. Kala ko tanghali ka naggumigising kapag weekends. Kaya hapon na ako nagpupunta sa bahay mo. Kapag naiisipan kong dalawin ka. Something just came up. That's why. Something really did come up. Tinaas ni Rika ang maliit na pack ng diapers at feeding bottles para tuksohin si Anthony. Like learning you just became a father. Pinandilatan siya ng lalaki at lihim na pinalalayas. Pinandilatan lang din niya ito. Mas malaki yata ang mga mata niya. Kung ganon, nakarating na pala sa'yo ang balita sa nangyari sa Lola Feliz mo. Who? Your Lola Feliz, your father's aunt. Na-shock din kami sa balita na kanina madaling araw lang naming nalaman na pumanaw siya. She died alone and lonely in that big old house of hers. The old woman gave out a sad sigh. Ang papa mo na at ang mga kapatid niya ang nag-aasikaso ng lamay ng lola mo dahil wala naman siyang pamilya. Mag-grocery na rin sana ako rito para sa lamay bago kita daanan mamaya at ipaalam ang nangyari. Hindi na masyadong naintindihan ni Rika ang mga sinabi ng ginang. Dahil napako na ang atensyon niya kay Anthony. Parang bigla kasi siyang tinubuan ng awa. Handa pa nga siyang makipag-ceasefire sa iringan nila. Kundi lang niya napansin ang ekspresyon sa mukha nito. He was exaggeratedly sad and looked ridiculous when he gave her a glance as he wiped away his tears that weren't even there. She was my favorite lola. Even though you haven't seen her for years? She was still my favorite lola. Nagtaasan ng mga invisible antennae ni Rika. Ang kumag, balak iwan sa kanya ang bata. Tatakasan siya. Let's go, ma. Gusto ko na makita ang favorite lola ko sa huling sandali. Ba't ka nga pala nandito sa baby formula sections, iho? At ano yung mga hawak mo? Nothing. Inihagis ng lalaki sa grocery cart ang hawak na lata ng gatas at diapers. Napadaan lang ako dito papuntang beverage section. Beverage? Ikaw talagang bata ka. Ang aga-aga birang iniisip mo. Kaya ka gustong pahirapan ng Lola Feliz mo sa pagkuha ng mana eh. Mana?
Ah, hindi pa nga pala namin nasasabi sa'yo. E nung minsan kasing dinalaw namin siya ng papa mo, nabanggit niya ang tungkol sa ipapamahagi niyang kayamanan sa mga apo niya sa pamangkin. Isa ka roon. And I think you had the largest share since your father was your Lola Feliz's favorite nephew. Si Lola talaga. No wonder she's my favorite Lola. Favorite Lola mo mukha mo? Gigil na sigaw ni Rika sa isip. Napaka-plastic? Dalawin ka sana ng lola mo at nang lumuwa yung mga mata mo sa takot. But as I've said, makukuha mo lang ang mana mo kapag nakita namin na responsable ka na sa buhay. I'm responsible enough. In fact, may plano na nga akong i-expand na maliit kong architectural firm para makakuha ng mas malalaking project. I wouldn't mind having extra funds that would make my life a little easier. Your Lola wants you to settle down. What? Your Lola meant that she wanted you to start a family of your own. You know, find the right girl, get married, have babies. Yung makukuha mong manay para sa suporta ng bubuin mong pamilya. Yan lang daw ang magagawa niya bilang pagbawi sa hindi niya paggabay sa paglaki mo. I think your Lola Feliz felt like she was responsible for the life you're leading now. But we were never even that close for her to feel that way. Sabi niya, loko-loko talaga tong Anthony na to. Ang totoo, iniisip na nga din namin ng papa mo na magpagawa na ng last will and testament at bigyan ka ng kaparehong requirement bago mo makuha ang manas sa amin kung sakaling bigla kaming mawala sa mundo. Go, mommy! Ma, don't say that. Matagal pa kayo mabubuhay ni Papa. Anyway, kung sakali lang naman. Don't worry, hindi pa kami mawawala ng Papa mo. Hanggat di namin nakikita ang magiging apo namin sa kaisa-isa naming anak. Nakita ni Rika ang frustrations ni Anthony. Mukhang gustong-gusto ngang makuha ang nabanggit na mana. May kung anong idea tuloy ang sumulpot sa isip niya. Kailangan niya maging responsible? Madali lang yan. Bitbit ng isang bundle ng diapers at feeding bottles na nakapromo. Lumapit siya sa mag-ina. Nabili mo na ba yung mga gatas ng baby? Excuse me, are you talking to my son? Oho. Sinulya pa niya si Anthony. Wala itong reaksyon. This was not the reaction she was expecting from him. Nanay niya ho kayo? Well, congratulations ho. Lola na kayo. What? She's the mother of the baby. Singit ni Anthony at itinapa ng kamay sa bibig ni Rika. Our baby? Naniningkit ang mga mata at nakahalukip-kip si Rika habang hinihintay ang paliwanag ni Anthony nang mapag-isa sila sa isang bahagi ng grocery store na walang masyadong tao. Doon siya pinakawala ng walang hiya matapos iwan ng natulalang ina dahil sa huli nitong sinabi. Our baby? What? Kala mo hindi ko alam ang balak mo nung lumapit ka sa amin ng mama ko kanina. Gusto mong malaman niya ang tungkol sa baby na napulot mo para mapilitan akong tanggapin yung bata at mawalan ka ng responsibilidad, tama? Tama. So, bakit mo sinabi na our baby yon? Imbes na itama mo ng diretso ang mga sinabi ko. Saglit na nawala ng imik ang lalaki. Kung ganun, tama ang iniisip niya tungkol sa balak ng kurimaw na ito. Okay. Nakapag-umpisa na kasi ako ng negosyo. Hindi pa lang fully operational dahil kulang pa sa budget. At makakatulong na husto ang mana na ibibigay ng lola ko para masagot lahat ng problema ko. Ano naman ang pakialam ko doon? Dahil ibibigay lang nila sa akin ng mana kung may pamilya na ako. And I don't want to get married just yet. Nag-enjoy pa ako sa buhay binata. Kaya ang tanging paraan para makuha ang mana na hindi kailangan magpakasal ay magpanggap ka, kayo ng bata, na mag-ina ko. Ah, wow! Pati inosenteng bata at matandang na mayapa na idadamay mo pa sa pang-scam mo sa magulang mo. I'm desperate. Tindi mo! Look at it this way. The baby will be provided with everything he needed while the police is looking for his real family. What's more, mapupunta pa sa mabuting bagay ang mana na pinaghirapang ipunin ng lola ko imbis na waldasin ko lang yun sa mga walang kwentang bagay. It's a win-win situation for me and for your good heart, don't you think? Good point. Isa pa, mas okay ang suggestion ni Anthony.
kaysa kumuha pa ito ng isang babaeng magpapanggap na nanay ng bata. Siguradong hindi mahihirapan ng lalaking ito na makahanap ng kasabwat at baka baliw ang babaeng makuha, maging kargo di konsensya pa niya kapag may nangyaring di maganda sa bata dahil hinayaan lang niya ang plano ni Anthony. I'll give you 5% of my inheritance if you cooperate with me. 10%. Kumakain ng energy at oras ang pag-arte. Are you crazy? That's my inheritance from my dead lola, you greedy witch. What? Yung pamana mong gusto mong pang-scam sa lola mong patay na? Sino sa atin ang mas masama? He just waved her dismissively as he walked back to his mother. I could always find someone else to take the job. Oh, no you don't? Inunahan ni Rika si Anthony. I'll tell your mother about your plan then. Hinawakan siya ni Anthony sa braso at sinandal sa estante ng mga sitsirya. His face was so close. She suddenly felt like they were breathing the same air. Well, technically, everyone on the planet was breathing the same air. But you know, his breath smelled fresh and minty, and he was really close. Not good. Sinubukan ni Rika na kumawala, pero iniharang ng lalaki ang mga braso sa magkabila niyang panig, dahilan para mas lalong lumiit ang espasyo sa pagitan nila. Lalo rin itong naging gwapo sa kanyang paningin. How was that even possible? Dapat naduduling siya sa pagtitig dahil sa sobrang lapit ni Anthony pero hindi. Ngayong hindi na dumadaldal ang lalaki at nakatitig lang sa kanya, nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon na mag-focus lang sa mukha nito. He was really, really handsome. And the way he was looking at her was starting to make her skin feel tingly. Tingly? What the heck? Napatingin si Rika sa mga labi ni Anthony. Those soft-looking, pinkish, wettish lips. She unconsciously wet and slightly bit her lips as her attention moved to his Adam's apple when he slightly gulped. How could a man's Adam's apple look this sexy? How could she even describe such a thing as sexy? Nahahawa na yata ako sa kabaliwan ng lalaking to. Pero, hindi talaga niya maiwasang maakit sa Adam's apple ni Anthony nang gumalaw uli yun. Fine. I'll give you that 10%. Sabi ng lalaki. Doon lang natauhan si Rika. Tumikim siya ng malakas para alisin ang agiw sa kanyang utak. Kaya kung ano-anong napapansin niya sa lalaking ito. Fine. Lumusot siya sa ilalim ng braso ni Anthony at dumiretso sa kung saan nila iniwan ang ina nito. Sa isip, paulit-ulit niyang pinagagalitan ng sarili. Ngayon ka lang ba nakakita ng Adam's apple? Behave yourself, Maria Catarina Castro. Someone grabbed her hand once again. And it was that guy again. I think we should introduce ourselves to my mother. Together, as a couple. Gusto mang tumutol ni Rika sa paghawak ni Anthony sa kanyang kamay? Hindi na siya nakapagreklamo. Dahil heto na po ang future mother-in-law niyang hilaw. At may kakaibang init na hatid sa sistema niya ang pagkakadikit ng kamay nila ni Anthony. Dahilan para mawalan siya ng maisip sabihin. It felt good though, the way he held my hand. Sorry kung iniwan ka namin sandali, ma. Nabigla rin kasi si babe. Bahagyang nasamid si Rika. Babe? Babe talaga? Maria Catarina Castro ho. Siya na ang nagpakilala sa sarili. Pero tawagin niyo na lang ko akong Rika. Shock was not even the right word for what I had learned today, Antonio Jose Evangelista. I just called your father and he almost had a heart attack when he found out he was already a grandfather. Binawi na lang ni Rika ang kamay na hindi tinanggap ng ginang. Sorry, ma. Balak naman talaga naming sabihin sa inyo. Naghahanap lang kami ng pagkakataon. Pagkakataon? You have those months while she was still pregnant to tell us, you're going to be a father and we're going to be grandparents. Ito nga ang iniiwasan namin, May. Ang masya kayo ng ganito. Lalo na at hindi pa naman kami kasal. And you're not even married. Diyos ko! Parang ako naman ang aatakihin ngayon sa puso sa pinagagagawa nyo. Ma, calm down. I just became a grandmother of a child born out of wedlock. Don't tell me to calm down. Nagpalakad-lakad ang ginang para siguro bawasan ang nararamdamang tensyon. Bahagyang siniko ni Rika si Anthony.
At sinenyas ang gumawa ng paraan para mapakalma ang ina. He just motioned that they should just stay quiet for a while. Ang parents mo, alam ba nila lahat ng ito? Napakislot pa si Rika nang marinig uli ang boses ng ginang. Ho? Eh, hindi rin nila alam? 9 na buwan kang buntis. Hindi man lang nila inalam ang lagay mo? Kung ba't hindi ka nagpapakita sa kanila? What kind of parents are they? Ma, huwag ka naman magsalita ng ganyan sa parents ni Rika. Where are your parents, young lady? Gusto ko silang makausap. Hindi ako papayag na lumaki at magkaisip ang anak niyo nang hindi kayo na ikakasal. Napaubo nang wala sa oras si Rika. Kasal? Anong kasal? Teka lang ho. At nasaan ang anak niyo? Nasa bahay niyo? Iniwan niyo mag-isa? Mayaya siya, ma. Mahigpit na niyakap ni Anthony ang ina. You look tired, ma. Ang mabuti pa umuwi ka na muna at magpahinga. Ako nang bahala bumili sa mga dadalhin sa lamay ni Lola Feliz. After ng libing ni Lola, saka natin pag-usapan ng tungkol sa sitwasyon namin ng babe ko. Okay? I'll take you to your car and sorry I can't drive you home. Mamimili pa kasi kami ng kailangan ng baby namin. May driver ako. The old woman gave Rika an eyeful. What were you two thinking? Isang malakas na buntong hininga lang ang pinakawalan nito bago walang imik na naglakad palayo. Sundan mo kaya yung nanay mo? Baka bigla siyang umiyak kung saan. She's going to be fine. She's a tough lady. At di ka talaga nag-aalala sa pinagdadaanan niya? Wala ka pa ring balak bawiin yung plano mo? Well, I can't just walk up to her now and tell her everything's a joke. Can I? Mabubugbog ako ni mama kahit ganito na ang edad ko. Grabe ka. That's what she is. Kaya takot kami ni Papa sa kanya. What I mean is, grabe ka. Na kahit gano'n ang naging reaksyon ng magulang mo sa sinabi mo, ayaw mo pa rin magtino. Paano kapag nakita na ang pamilya ng baby at malaman ng parents mo ang totoo? Maintindihan nila kapag pinaliwanag ko ang naging dahilan ko. Teka nga, nagdadalawang isip ka ba sa plano natin? Okay lang kung ayaw mo na. I could always look for someone else. Manigas ka. Kailangan ko ang perang yon. Dahil ayoko na sa trabaho ko ngayon, no? Tinatamad ka lang magtrabaho? Mas malala ka pa pala kaysa sa akin kung ganun. Trabaho rin naman ang gagawin kong pagpapanggap na butihing ina ng anak mo, ah. 'Di ba? Hinila na ni Anthony ang grocery cart at namili na ulit sila ng kailangan ng bata. Tapusin na lang natin ang pamimili sa gamit ng anak mo. So ayun nga, mukhang ganito ang magiging buhay nila mula ngayon. Mag-asawang ewan na nang aangkin pansamantala ng isang batang inabandona na walang kwentang ina. Talk about one weird family. Huwag mo na pala ako matawag-tawag na babe. At baka ako magtuloy ng pambubugbog sa'yo. My name's Rika, so call me Rika. Hindi ba Maria Catarina ang pangalan mo? Hindi ba Antonio Jose ang pangalan mo? Fine. Let's stick with our nicknames then. They shook hands, and she felt that warm tingling sensation again. She looked at him and she was met with a mysterious gaze of his. Nanatili sila sa ganong sitwasyon na para bang nagkaroon bigla ng sariling mundo kung saan hindi nakakapagod ang makipagtitigan sa isa't isa. Are you going to kiss each other? Sabay silang napabaling sa nagsalita. Isang batang lalaki na mukhang nasa edad 5 ang nakatingala sa kanila. Agad tuloy nilang binitiwan ang kamay ng isa't isa. Mom and Dad always kiss each other. Yuck! We're not going to kiss? Sinulya pa ni Rika si Anthony. Tamang-tama namang napatingin din ito sa kanya. Their eyes met, and she felt her face becoming unusually hot. Was she blushing? Agad niyang tinulak palayo ang grocery cart. Nakasalubong niya ang isang merchandiser ng grocery store. Kuya, sabihan mo nga sa amo niyo na pabindisyon na ng store niyo. Dami nagkakalat na lamang lupa eh. Oo nga, boy. Sang-ayon ni Anthony at sinabayan siya sa pagtulak ng cart dahilan para aksidente nitong mailapat ang kamay sa kanyang kamay. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Pero walang sino man ang kumikilos para paghiwalayan ang mga kamay nila. Ang daming ang lamang lupa dito. Sabi ni Anthony na unti-unting napapangiti. Pati yata ako naengkanto na. Yuck! Sambit ng batang nuno sa punso na dumaan sa tabi nila. Natawa na lang ang merchandiser.
Inalis naman ni Rika ang pagkakadaiti ng kamay nila ni Anthony. Saka malakas na pinalo ang kamay ng binata. Nakakangilo ang kakornihan mo. Peste. Tinuro niya ang laman ng cart. Tama na siguro yung mga yan. Bayaran mo na. Bakit ako lang? Mas malaki yung percentage ng mana mo eh. Iniwan niya na si Anthony at nauna nang pumunta sa counter. Kailangan muna niyang lumayo rito. At nang mahimasmasan ng naengkanto niyang puso. Chapter 3. Sumasakit na ang ulo ni Rika sa panonood ng tutorial video sa YouTube tungkol sa kung paano magpalit ng basang diapers ng baby. Siguruhin mo munang tuyo yung puwet at singit-singit ng bata bago mo suotan ng diaper. Bahagya niyang nilingon si Anthony na nakaluhod sa carpeted floor at nakikipagbuno sa pagpapalit ng diaper ng bata. Kapag may nakita ka raw na pula-pula, rashes daw yun. Lagyan mo ng ointment. Wala tayong nabiling ointment. I think okay na rin yung baby oil. Give me the baby oil. Saan nakalagay? Tumayo si Rika at tinalungkat ang mga pinamili kanina. Oh, here it is. Iniabot niya yun kay Anthony na agad nagpatak ng konting baby oil sa daliri at ipinahid sa balat ng bata. Paano nga uli yung tamang paglalagay ng diaper? Buksan mo raw yan at ilapat sa higaan. Tapos, iangat mo yung dalawang paa ng baby. Saka mo isuot sa likuran niya yung diaper. Then close the front diaper up to his belly. Release the tape to fasten the strap. Sinunod naman ni Anthony ang instruction. Pero bago pa nito maiangat ang diaper, bigla na lang nagpaulan ng ihi ang bata. Sabay pa silang napasigaw at napaurong palayo para umiwas na mabasa. Saluhin mo. Mababasa ang carpet ko. Imported pa yan from Syria. Bulalas ni Anthony. Ikaw ang sumalo. Ikaw ang nakagwantes. Sabi ni Rika. I can't. Ikaw na. Ayoko. Ikaw yung nandyan kanina pa. Nagtutulakan pa sila kung sinong gagawa nang unti-unting tumigil sa pag-ihi ang bata. The baby even made a delightful sound as he flailed his arms and legs in the air. Ayoko na. Binato ni Anthony sa isang tabi ang hawak na diaper, saka hinubad ang suot na face mask at guwantes. Bakit ako ang kailangang magpalit ng diaper niya? Alam nga namang ako. Kaya nga kita hahatian sa mana para sa mga ganitong pagkakataon. Excuse me lang ha. 10% lang ang ibibigay mo sa akin. At ang sakop lang nun ay ang pagpapanggap kong maging nanay ng bata sa harap ng ibang tao. Hindi kasama doon ang pagpapalit ng diapers at ng iba pang gawain for the baby. Iba pang bayad yun. Naningkit ang mga mata ni Anthony. I'll give you an advance payment if you help me out with the baby's needs. Advance payment? In cash. Hold my beer. Wala kang beer. Expression lang yon. Nilapitan ni Rika ang bata at inayos ang diaper gaya ng napanood niya sa YouTube. Done? Ha! She pulled down the diaper to test it, and it slid down the baby's waist easily. Again. Utos ni Anthony. Inulit na naman niya yun ng 3 beses bago tuluyang kumapit sa bewang ng bata ang diaper. Salamat sa sandamakmak na scotch tape na itinapal nila para lang hindi humulagpos ang diaper. Pawis na tumayo si Rika para ilahad kay Anthony ang palad. Agad naglapag doon ng ilang pirasong tigi 1,000 piso ang binata. Nang marinig nilang unti-unti na namang umiyak ang bata, sabay pa silang napaungol ng reklamo. Ano na namang problema mong bata ka? Sabi ni Rika. Di kaya inaantok na yan? Paano inaantok? Iyak nga ng iyak. Okay. Well, what did Mr. Google say about crying babies? Binalikan ni Rika ang lahat ng nabasang articles sa internet. Usually, it's either they're hungry or their diapers need a change. Napadede na natin siya. Napalitan na rin ng diaper. What else? Nagkakawag pa rin ang kamay at paa ng bata. Tingin ko nagpapakarga siya. Kargahin mo. Hindi ako marunong magkarga ng bata. Mas lalo naman ako. Wala ka ba napanood sa YouTube tungkol sa kung paano magkarga ng bata? Wala. Yung pagpapalit lang ng diapers at pagtitipla ng gatas ang mga video na pinanood ko.
Dahil yun ang mga kailangan gawin natin kanina. Palakas na ng palakas ang pag-iyak ng bata. Kaya muling binalikan ni Rika ang laptop at naghanap ng videos kung paano ang tamang pagbubuhat ng bata. Pinakita niya yon kay Anthony. I can't carry a baby that small. Baka hindi ko matansya ang lakas ko at mapilayan ng bata. Ikaw na lang. Mas madaling makontrol ng mga babae ang physical strength nila. Isa pa, kayo ang may maternal instinct. Kaya mo yan. Maternal instinct? Wala ako nun. Galing lang sa YouTube ang powers ko. Na kaya mo ring panoorin, kaya alam kong kaya mo ring magkarga ng bata. Diniinan niya ang volume key ng laptop. Masyado nga lang napalakas. Kaya nawala ng balanse ang isa niyang kamay na tanging nakahawak sa laptop. Maingay yung bumagsak sa sahig, dahilan para magulat ang bata at lalo pang lumakas ang pag-iyak. I'm sorry baby, please don't cry. Pang-aalo niya pagkaluhod sa tabi ng bata. Tawagan mo na ngayon nanay mo para humingi ng instruction kung paano hawakan ng tama ang baby, bilis! Hey, are you ordering me around at my house? Tiningnan ni Rika ng masama si Anthony. Tumango na lang ito sa katinawagan na sa cellphone ng ina. Hello, Ma? Can you come by my house today? We really need your help with the baby. You can? Okay. Sige, pahingin na lang ng instruction on how to hold the baby. Well, bigla kasi kaming nilayasan na nakuha naming yaya. Kaya hindi tuloy namin alam kung anong gagawin. Mula kasi ng mga anak si Rika, may alalay na kaming yaya. Now that the nun is gone, we really don't know what to do. Rika felt sorry for Anthony. Sa galing kasing magsinungaling, siguradong yun ang magiging dahilan para dumiretso ito sa impyerno kapag namatay. Yes, Ma. Thanks. Lumapit sa kanya si Anthony. Iangat mo raw ng dahan-dahan yung isang braso ng baby. Saluhin mo ang likod at batok ng isa mong kamay. Then let go of his other hand and gently wrap your free arm around his body. He was giving instruction with his own body movements. Kundi lang sana sa pagiging gahaman sa pera, baka hinangaan niya na ng husto si Anthony dahil sa effort nitong alagaan ng isang bata na hindi naman kadugo. Kaya lang, sanay na sanay nga manggancho eh. Hoy, ba't nakatingin ka lang dyan? Buhatin mo na yung bata. Ikaw na kaya ang gumawa? Tutal mukhang alam na alam mo naman ang gagawin. I can't. Wala na ang dating conviction sa boses ni Anthony. Nang tignan uli ang bata, Baka kasi masaktan ko siya, kawawa naman. kaya mo yan. Umurong si Rika para magbigay ng mas malaking espasyo. Fighting! Hindi naman tumanggi si Anthony kahit nagdududa pa rin sa sariling kakayahan na magbuhat ng bata. Still, he made it a go and slowly and ever so gently, he picked up the tiny child who suddenly stopped crying the moment Anthony touched him. I think he likes you. Congrats, Daddy. Shut up. Hindi ko pa naayos ang pagbubuhat ko sa kanya. Sorry. Go on. Pinanood na lang ni Rika ang ginagawa ni Anthony. At habang pinagmamasdan ng lalaki, parang unti-unting nagbabago ang una niyang pananaw rito. Siguro nga gahaman nito sa pera. But the way he was personally taking care of the baby now, the way he gently held him in his arms, and the way he looked at the innocent child, sigurado kang hindi mo anak yan. Shh! He's sleeping now. And you were already holding him now. Nagangat ang tingin ng lalaki at binigyan siya ng matagumpay ng ngiti. Pumalakpak siya ng mahina. Nice one, Antonio Jose. Nag-thumbs up pa siya. Teka, picturean kita para may souvenir ka sa momentous event na ito ng buhay mo. Gandahan mo ang kuha, ha? Tuwang-tuwa si Rika habang kinukunan ng litrato si Anthony. Proud na proud ang moko. At lalo rin itong naging gwapo sa kanyang paningin. He looked even more wonderful in the pictures while holding the baby with a big smile on his face. May Facebook ba yung mama mo? Ipadala natin sa kanya mga pictures mo. She would be very proud of her son. Unfortunately, walang social media account si Mama o si Papa. Kaya sa'yo na lang muna mga pictures ko. I-bluetooth mo sa akin mamaya. Sure. Let's call your mom and thank her for her instruction. Pero na cellphone mo? Hindi pwede. Bakit? Kaya mo dukutin ang cellphone sa bulsa ng pantalon ko?
Agad na patingin si Rika sa pantalon ni Anthony. Ah, never mind. I'll just dictate her number. She tapped the numbers on her cell phone and called it afterwards. Tiningnan niya si Anthony habang hinihintay na may sumagot sa kabilang linya. Hindi pa rin niya mapigilang mapangiti sa nakikitang eksena. Anthony was slowly dancing as he gently sang a lullaby to the baby. Ano nga palang ipapangalan natin sa bata? Tanong ni Rika maya-maya. How about Rocket? Raccoon? What? Rocket Raccoon. From the movie Guardians of the Galaxy. Mukha bang raccoon ang anak natin? Natawa nang wala sa oras si Rika. Anak natin? Never mind. How about Tidus Jeremiah? TJ for short. Saang movie naman galing yan? Sa ad poster ng isang online game na nakadikit sa computer shop na nadadaanan ko sa labas ng subdivision. May sumagot na sa kabilang linya. Hello po, si Mrs. Evangelista po ba ito? Ang mama ni Antonio Jose? this is his mother. Who is this? Rika po, yung, Ang babe ko, ma. sabi ni Anthony. Huwag ka maingay. Baka magising si TJ. Saway niya. Sorry ho ma'am. Actually, tumawag lang ho ako para magpasalamat sa binigay niyong instruction kanina. Nagawa na ho ni Anthony na mabuhat ng maayos yung Ang anak namin, ma. sagot ulit ni Anthony. Tidus Jeremiah. TJ for short. Sumenyas na lang si Rika sa lalaki na wag nang makialam pa sa usapan. Ayun nga ho. Thank you ho sa lahat ng tulong. Walang anuman. I'm glad nakatulong ako kahit papano. Ang totoo gusto ko ring magpasalamat. Ho? This is the first time my son has chosen what to prioritize in his life. Usually, iiwan lang niya ang mas importanteng bagay na dapat gawin. Lalo na yung sa tingin niya mahihirapan lang siya. At meron namang mas madaling bagay na pwedeng gawin. But look at him now. Nasa bahay na lang siya ngayon at nag-aalaga ng bata. Imbes na nasa piling ng kung sino-sino para magsaya maghapon at magdamag. Nagbago na nga talaga siya. Ganun ho ba? Rika could only give Anthony an awkward smile. Sinenyasan siya nitong tapusin na ang phone call nang mapansin sigurong naiilang na siya sa Alam topic. kong wala kayo parehong karanasan sa pag-aalaga ng bata, but that's fine. Lahat ng first-time parents dumadaan talaga sa ganyang stage. You'll get used to it. So brace yourselves. Mahaba-haba pa ang lalakbayin niyo bilang mga magulang. At may mga pagkakataon na mahihirapan kayo pero huwag kayo mag-alala. It will eventually get better. And it will be the most wonderful experience you'll ever have. Those were very comforting words, even for a fake situation, like the one she had with this old woman's son. I Thank you hope ho. to see you soon. Sorry about the way I treated you when we met at the grocery store. Nabigla kasi talaga ako sa nalaman ko. Okay lang yun. Naintindihan ko ho Thank you. kayo. Sorry din. If I couldn't give you two a visit these days, medyo busy pa kasi ako sa pag-aasikaso sa lamay ng lola ni Anthony. Wala hong problema. Nandito lang naman ho kami palagi. Mabuti ngang hindi pa napupunta sa kanila ang mama ni Anthony. May panahon pa silang mag-practice ng mga sasabihin at gagawin para magmukhang kapani-paniwala ang drama. Condolence nga ho Thank you. pala. Well, I'll see you soon, okay? Bye, Iha. Bye ho. Ilang sandali munang pinagmasdan ni Rika ang cellphone. Somehow, she found herself liking the old lady she first thought was a snob. At bilang magulang ng isang pasaway na anak gaya ni Antonio Jose, hindi niya akalaing hahanga siya ng ganito sa isang ina na gaya ni Mrs. Evangelista. Tiningnan niya si Anthony. Nakaupo na ito sa gitna ng sala, nilalaro ang bata na nakalapag na sa comforter sa carpet. Mukhang walang pakialam ang lalaki kung nagkalat man sa paligid ng diapers, baby clothes, milk formula, used and unused feeding bottles, throw pillows, maliliit na unan at ilang mga laruan. Inilibot ni Rika ang tingin sa buong sala. Halatang bachelor na nakatira doon.
dahil sa mga furniture and display pieces. Hindi rin maitatanggi na organized ang lugar. Noon, bago dumating ang isang bulinggit sa buhay ni Anthony, and now still, he didn't even glance on his surrounding. Masaya at kontento itong nakikipaglaro sa bata na hindi nga kadugo. Naisip tuloy niya kung naging ganito rin kagulo noon ang sariling mga magulang nang ipanganak siya. Kung ganito rin kaya sila kasaya. You're such a disappointment, Maria Catalina. Napakasimpleng bagay, hindi mo magawa. Kailan mo ba gagamitin ng tama yung utak mo? Sayang lang ang pinampaaral namin sa iyo sa mamahaling eskwelahan. Wala ka namang natututunan. Bakit yung mga ate mo? Hindi naman kasing hina ng kokote mo. Kanino ka ba nagmana sa purol ng utak? Anak ka ba talaga namin? Napabuntong hininga si Rika. Guess not. Sagot niya sa sariling katanungan. Hey, look, he smiled. Sabi ni Anthony. Babies don't smile. At bakit gising yan? Kala ko napatulog mo na siya kanina. Narinig niya ang boses ko kaya ayaw niya matulog. Oh look, he smiled again. Come here, Rika. Lumapit siya. He's not smiling. The baby was smiling. He even flapped his hands and feet in the air as he made some gurgling sounds. And he looked happy. Dahil ba naramdaman mo nang may tumanggap na sa'yo matapos kang pabayaan ng sarili mong magulang? It felt good, right? I haven't felt that way for a very long time. He got my smile. He's not your kid. Huwag kang adik. Just the same. I'm the first guy he saw and recognized. Kaya siguro iniisip niya nga ako ang tatay niya. Ano naman ang palagay mo sa bata? Mga bibe na kung sinong unang makita pagkapisa sa mga itlog, yun na ituturing na magulang? At hindi rin ikaw ang unang lalaking nakita niyan, si Mr. Lacuerda. Panira ka talaga ng moment. Di ka siguro nagkaroon ng magandang childhood. Hindi nga. Tinignan siya ni Anthony. Bahagyang nakakunot noo na para bang may kung anong inaalam sa sinabi niya. Nag-iwas na lang siya ng tingin. Baka kung ano pa ang makita nitong ekspresyon sa kanyang muka. Ayaw niya nang magpaliwanag o pag-usapan ng tungkol doon. Uuwi na ako tapos na obligasyon ko bilang fake nanay sa araw na to. Matutulog na ako. You're leaving me alone with this kid. Alangan namang dito ako matulog sa bahay mo. Napagkasunduan kasi nila na mananatili ang bata sa bahay ni Anthony. At maya't maya na lang dadalaw si Rika para hindi sila nag-aaway sa pag-aalaga sa bata. You can sleep in my room. Kung saan ka nakikipag-sex sa kung sino-sinong babae? No thanks. Pero naisip ni Rika na hindi rin siya makakatulog sa bahay kakaisip sa dalawang ito. Fine, dito na lang ako sa sofa matutulog. Nakita mo si Margot na nanggaling siya dito sa bahay? Sino Margo? She left my house this morning. Ah, For the record, I didn't sleep with her. We're good friends. Lasing na lasing lang siya kagabi. Kaya dito ko na pinatulog kaysa madisgrasya sa pagmamaneho. bayani. Thank you. And I thought you should know. I don't sleep with just any woman. I'm not that kind of guy. Don't tell me you only sleep with a woman you're in love with. What do you know about falling in love? Have you ever been in love? Of course, I'm in love with myself. 365 days a year. Hinalikan ni Rika ang mga palad at dinampis sa mga pisngi, braso, leeg, sa kaniya kapang sarili bago humiga sa sofa. I love yourself, Your mother's a weirdo, baby. sabi ni Anthony sa bata. But have no fear. Your father's here. And his handsome as hell. Like you. Diba? Oh, you agree? Alright, high five! He playfully tapped his big hands on the baby's little clamped hands. Walang tigil ang paggiti mo dahil gwapo ang nakikita mo, no? Ganyan nga. Always look at the brighter side of life, my boy. Always look at me. You could also look at the darker side of life, like your brooding mother over there. But I know you could still see something bright in her. 'Cause she's still pretty. Oh, you smelled again. That's right, my boy. Just agree with me when we're talking about your mother. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Rika ang mga sinabi ni Anthony. Ganda ko talaga. Umaya siya sa pagkakahiga
para makita ng mas maayos ang lalaki. Mukhang hiyang sa'yo ang maging tatay. Ba't di ka mag-asawa na at magkaanak para hindi ka nang aangkin ng ibang anak? Gaya ng sabi ko, hindi pa ako sawa maging binata. Ayoko madaliin para lang isatisfy ang curiosity ko sa buhay ng isang pamilyado. I don't want my family to feel that I regret having them in my life. I want them to feel loved and satisfied with the life I gave them. Hindi mapigil ang mainggit ni Rika. How I wish you were my father. Hindi ka bagay maging anak ko. Dahil wala sa lahi mo magkaroon ng kasing pasaway ko. Dahil mas bagay ka maging nanay ng mga magiging anak ko. Sinasabi mo ba mukha na ako, Losyang? Ewan ko sa'yo. Matulog ka na nga lang. Ikaw baby, matulog ka na rin. Ayaw mo pa? Sige, kikilitiin kita. Kuchi-kuchi ko. I'm hungry. Wanna eat with me? When I'm around with people, I like eating with them. But you can't eat solid food yet. I'm afraid to hold you. Your pretty mama is sleeping. What should I do? I'll just bring my food here. Stay here. Don't move. I'll be back right away. Narinig ni Rika ang papalayong yabag ni Anthony. Tiningnan niya ang bata para bantayan habang walang tatay-tatayan. Impit pa siyang natawa. Nakakulong kasi ang bata sa hilera na makakapal na throw pillow. Paano naman makakaalis ang batang yan? Baliw lang? Sambit niya. Your father is such a big marshmallow. And he still calls me pretty. Mas bagay ka maging nanay na magiging anak ko. Nanay na magiging anak niya? So, he wanted her to be his wife. Lakas ng tama nun ah. First, he called me pretty. Then he wanted me to be his wife. Baliw lang. She looked at the baby. A smile slowly curved her lips. Agad pumikit si Rika at nagpanggap na tulog nang makabalik si Anthony na may bitbit na pagkain. Nang marinig niya ito nakikipag-usap ulit sa bata, pasimple siyang dumilat para tignan ng binata. Nakaupo ito sa tabi ni TJ. Nakikipag-usap habang kumakain. She couldn't help smiling again. He was really going to be a great father someday. Wala kang kwentang anak. Lumayas ka sa pamamahay na to. Anthony would be a great dad, unlike someone she knew who used to be her father. Chapter 4. Sino yung tumawag? Nilingon ni Mrs. Evangelista ang asawa na abalas sa mga papel at mga litrato sa center table sa sala. Ang nilaw nating manugang. What? Tumabi siya sa asawa sa sofa. Tumawag siya dahil nakalimutan daw ng anak natin na magpasalamat sa ibinigay kong tulong kanina nang humingi si Antonio ng instruction kung paano magkarga ng bata. I would assume, nagtagumpay si Antonio na magkarga ng bata sa tamang paraan. Tingin ko, He sounded so proud in the background. sumandal si Mrs. Evangelista at inisip ang itsura ng palikero at mailap nilang anak na may kargang baby. Dapat siguro, humingi ako kay Rika ng picture ni Antonio na karga ang bata. I thought you didn't like her. Nung una lang, dahil nagulat nga ako ng husto sa nalaman ko. Pero nang mahimasmasan ako, na-realize ko na sa ugali ng anak natin na napakapalikero at masyadong ilag sa commitments. Rika must have been such a wonderful woman for our son to stay with her and to even go grocery shopping with her. Unfortunately, hindi naman totoo ang lahat ng yun. Mrs. Evangelista crossed her arms and looked at the things on the center table. Ano ang natuklasan mo? Well, for one, the child's not Antonio's, nor the woman's. Sabi ng pinadala ko investigator kanina, nakita ng babae. She has a name, Andy. It's Maria Catarina, Rika for short. Fine. Nakita raw ni Rika ang bata sa bakuran niya at inakalang nagkamali lang ang nag-iwan kaya binigay kay Antonio ang bata. Nang ipaalam kasi ni Mrs. Evangelista sa esposo ang nalaman niya sa grocery store, agad ito nagpadala ng investigador para kumpirmahin yon. Her husband was a retired police general.
Natural lang dito na huwag maniwala agad sa mga balita na hindi ka panipaniwala. Marami rin itong contact, kaya madali lang magpadala ng magagaling na investigador para alamin ang totoo. Nai-report na raw nila sa barangay at pulis ang natagpo ang bata. Patuloy ni Mr. Evangelista. Kaya naging madali sa investigador na makakuha ng impormasyon. Hinahanap na nila ngayon ang totoong ina ng bata. So, why is the baby still with them? Nagpresenta ang anak natin na tumayo munang guardian habang ongoing pa ang investigasyon. Si Antonio ang nagpresenta. Anong nakain nun at biglang kumuha ng ganong klaseng responsibilidad? Wala pa siyang kaalam-alam sa pag-aalaga ng bata. May kung anong naalala si Mrs. Evangelista. Nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa makukuha niyang mana kay Tita Feliz. Sa kondisyong mag-settle down na siya at magiging responsable sa pamilya. Yun kaya ang dahilan. Kung ba't biglang gumawa ng ganitong kalokohan ng anak natin? Para kasing biglang nagbago ang mood niya nang marinig ang tungkol dun eh. And you said, he did mention about expanding his own architectural firm and about needing extra money for it. Napailing na lang siya. Ang batang yun talaga. Pati tayong mga magulang niya, gusto pang gulangan. At kinasabwat pa ang dalagang yun. Her husband picked up Rika's blown-up picture on the table. She looked as shrewd as her son. Pera lang din ang dahilan kung ba't siya pumayag makapagsabuatan sa anak natin. Malungkot siyang napabuntong hininga. Kala ko pa naman, may babae nang magpapatino kay Antonio. Yun pala, nakakita lang ng playmate ang loko-loko nating anak. Hayaan na lang natin sila sa kalokohan nila. Inilapag ni Mr. Evangelista ang hawak ng mga papel at pictures sa table. Saka sumandal na rin sa sofa. Sakyan natin ang drama nila at tignan natin kung anong mangyayari. Hopefully, it will be something that will teach those two valuable lessons that will change their views in life. You mean, magpapanggap din tayong walang alam at mabuting grandparents ng batang yon? Nakokonsensya ako sa ginagawa ng anak natin na pati inosenteng bata, ginagamit niya makuha lang ang gusto. Being good grandparents to that kid is the least we could do to compensate for what our idiot son did. Tumangutango na lang si Mrs. Evangelista. Sasabihin ba natin sa angka niyo? Sigurado kasing hahanapin si Antonio ng mga kamag-anak niyo sa lamay ni Tita Feliz. At kailangan nilang magpunta, lalo na at kasama si Antonio sa mga pinamanahan ng matanda. Saglit na nag-isip si Mr. Evangelista. Na, let's just keep this to ourselves. Hayaan natin ang mga kamag-anak ko na isiping totoong may anak nga si Antonio. Let them know how hard it is to be a part of a big and loud family. Natawa si Mrs. Evangelista. Masyado kasing close ang relasyon ng angka ng esposo niya. Kaya kapag may okasyon ng mga ito, present lahat mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Ang sarili niyang angkan, nagsasama-sama rin sa mga okasyon. Pero hindi gaya ng angka ng mga ebanghelista. That was one of the reasons she fell in love with Evangelista's clan when she was introduced to them once upon a time. And now, it was our son's turn. Do you think our son would ever get married, Andy? It depends on his reaction to his made-up family. Kung makakatagal siya ng hindi tumatakas sa mga responsibilidad bilang asawa at tatay, wala kang dapat ipag-alala. I hope he'll like it, being a father and a husband. I hope so too. Dinampot ni Mrs. Evangelista ang litrato ni Rika sa center table at pinagmasdan yon. She's pretty, isn't she? Kahit mukhang nakalimutan niya maghilamos bago lumabas ng bahay. Yes, she's pretty. And according to my investigator, matagal na sila magkapit-bahay. In fact, magkatabi lang ang bahay nila. Really? Hindi nga lang daw sila madalas magkita dahil magkaiba ang work schedule nila. I think the girl works on a night shift at a call center. At ayon din sa nakuhang impormasyon ng investigador ko mula sa mga kapitbahay, hindi magkasundo yung dalawang yan. Kaya nga raw nagtataka ang mga tao roon paano sila nagkasundo mag-alaga ng bata.
Pera. Right. I forgot about that. Nakitingin din si Mr. Evangelista sa picture ni Rika. First time na may nakasamang babae si Antonio na hindi niya dinidiskartehan o hindi nagpapakit sa kanya. This girl, I hope she could teach her son something about love. Love. My darling Lorena, lahat ng tao, kahit anong estado sa buhay, dadaan sa mga kamay ni Cupido, whether they like it or not. Kaya yung loko-loko nating anak, pasasaan ba't makukorner din ang puso niya? And you think Rika is the one who would corner his heart? Kahit sinong babae, basta magagawang buksan ang puso ng anak natin, wala akong kontra. Napangiti si Mrs. Evangelista. Saka dinampian ng halik sa pisngi ang esposo. I like Rika for our son. Ang daya mo may pinapaboran ka na agad. Bakit? May iba ka pa bang choices? Hindi rin naman ako magrereklamo kung may ibang babaeng magustuhan si Antonio. Well, kung siyang pipiliin ang puso ni Antonio, mahihirapan na husto ang anak natin. Napakamot pa sa ulo si Mr. Evangelista. What do you mean? My investigator said something about her rough childhood. The very reason why she would never welcome Cupid in her life. Ikaw naman, Andres Evangelista, parang di mo kilala ang anak mo. Nagawa nga niyang lokohin ng mga magulang niya at namayapang lola para makuha ang mana. Tingin mo hindi yun gagawa ng paraan para makuha ang puso ng babaeng gaya ni Rika kung sakaling siya ang magustuhan ng anak natin? Ang sakin lang naman, ay, shh, huwag kang kontrabida. Sabi mo tanggap mo kahit sinong magustuhan ng anak natin. He might fall for someone else, you know. Ayoko lang na umasa ka sa love team nila. Sabi ni Mr. Evangelista. Gusto mo magpustahan tayo? Nang? Kung mai-inlove ba si Antonio kay Rika o hindi? Sabi ni Mrs. Evangelista. Kapag nanalo ako at na-inlove sa iba si Antonio, papayagan mo na ba akong mag-golf ng 2 beses sa isang linggo kasama ang mga amigo ko? At kapag nanalo ako, sasamahan mo na ako sa Caribbean cruise na matagal mo nang pinagpapaliban sa kung ano-anong mga dahilan mo. Cause it's a boring vacation. Mas boring kaya ang pag-golf. Inilahad ni Mr. Evangelista ang kamay. Tinanggap naman ni Mrs. Evangelista ang pakikipagkamay. Dito ka sa sala matulog mamaya. Tumayo na siya at dumiretso sa kusina. What did I do? You called my dream cruise boring. You called my favorite sport boring. Tiningnan ng masama ni Mrs. Evangelista ang esposo. Nag-iwas lang ito ng tingin at inabala ang sarili sa pagtingin ng mga nasa center table. You want coffee? Yes, please. Thank you. Nag-ingay ang alarm clock. Rika looked up and saw it was just past 9 in the morning. 3:00 pa ng hapon dapat siya gigising para maghanda dahil mamaya pang 6:00 ang pasok niya. Kaya in-off niya ang alarm clock at muling bumalik sa La La Land para lang istorbohin ulit ng tunog ng cellphone. Nireject niya ang tumatawag pero mukhang walang balak ang caller na patahimikin siya. Napilitan tuloy siyang sagutin ang tawag at baka emergency or something. Hello? Hey, wake up. Who you? Your husband, Antonio Jose Evangelista. What? That woke her up a little. Ah, you? Yes, me. Bumangon ka na at kailangan ko na maghanda para sa pagpasok sa trabaho. Okay, 5 minutes. Now, Rika, nandito na kami ni TJ sa pinto ng bahay mo. Napaungol siya ng reklamo. Fine, I'll be there. Wait lang. Pupungas-pungas na bumangon si Rika. Yun na ang 3 araw ng pagpapanggap nilang mga magulang nang inabando ng sanggol. Because money was lifer. Nagkasundo silang maghahati ng oras para sa bata. 6:00 ng hapon hanggang 3:00 ng madaling araw ang oras ng trabaho niya. Matutulog siya pag-uwi hanggang 9:00 para siya naman ang papalit sa pagbabantay kay TJ
dahil si Anthony naman ang papasok sa trabaho ng 12:00 ng tanghali. She sacrificed her sleep while he sacrificed half of his workday. Fair enough. Medyo nag-worry lang ng konti si Rika habang nasa trabaho dahil baka hindi kayanin ni Anthony ang pag-aasikaso kay TJ kapag walang kapalitan. Ang alam pa naman niya, mas active ang mga babies sa gabi. Kaya nga lagi raw puyat ang mga magulang. Pero wala naman siyang natanggap na teksto tawag mula sa lalaki. Kaya naisip niya naging okay lang ang lahat kagabi. Medyo napapikit pa siya pagbukas ng pinto dahil sa sinag ng araw. Pero unti-unti siyang dumilat para batiin ang isang napakagwapong muka. Antonio Jose Evangelista, in his crisp white long-sleeve polo, striped necktie, and black pants. Oh! Ang tanging niyang nasambit. Yes, good morning to you too. Here's the baby. Iniabot nito sa kanya ang basket na kinaroroonan ng natutulog na sanggol. Ah, she got the basket, closed the door, and went straight to her room. Binaba ni Rika sa gilid ng kama ang basket. Saka dumapa sa kama para bumalik sa La La Land. Sabi na nga ba't ito ang gagawin mo eh? Boses yun ni Anthony. Pero hindi siya bumangon dahil talagang antok na antok pa siya. Rika, the baby might wake up any moment. Kailangan mo nang gumising para asikasuhin ng bata. Kumilo siya sandali para sumagot. Maririnig ko naman siya umiyak, kaya magigising ako. Umalis ka na. Malilate ka na sa work. Ako nang bahala kay TJ. Narinig niya itong bumuntong hininga. May inihanda na ako milk formula ni TJ sa basket. Isa nga lang. Baka kasi hindi niya maubos, mapanis lang. Kapag nagkulang, pumunta ka na lang sa bahay ko para magtimpla ng gatas. Here, I made you a copy of the key to my house. Hindi ko na dinala rito ang mga gamit ni TJ since babalik din naman siya sa bahay ko mamayang gabi pagdating ko. Okay, pakilagay na lang dyan yung susi. Kung saan ko madaling makita. Sagot ni Rika na hindi pa rin lumilingon. Hindi na uli niya narinig pang sumagot si Anthony. At sa halip, mga papalayong yabag na lang. Kaya inakala niyang umalis na ang lalaki. Pero muli ito nagsalita maya-maya. Walang laman ng ref mo. Anong kakainin mo mamaya pagising mo? Don't tell me magluluto ka pa. You can't leave the baby alone, Rika. Marami akong alam na food delivery service. Napilitan na rin siyang bumangon para matahimik na si Anthony. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Kaya humayo ka na at magtrabaho ka na sa dako doon. The baby needs a bath by 10. Bath? Ah, okay. YouTube tutorial lang katapat niyan. O pwede ko rin tawagan si mama para tulungan kang paliguan si TJ. Sira ka ba? Gusto mo mabuking tayo? Hindi pa nga tayo sanay sa kalokohang to. Kay Mrs. Lacuerda na lang siguro ako magpapatulong. Kinusot niya ang namumungay na mga mata para lalong magising ang sarili. Pero parang nananaginip pa rin siya habang pinagmamasdan uli si Anthony. He was really, really handsome. Hindi halatang may anak na. Natawa nang wala sa oras si Rika. Sige, tumawa ka pa. Samantalang pareho lang naman tayo may eye bags na nagkatawang tao na. Ay, ba't nga ba natin to ginagawa? Pera. Sige, tawagan mo na lang ako kapag may problema dito. Yes, Daddy. Halatang kokontrahin siya ni Anthony pero sa huli hinayaan na lang siya nito. Patalikod na ang lalaki nang may mapansin siya sa suot nito. Teka, wala sa pagkakaayos ang necktie mo. She got up to smoothen his tie. Agad siyang sinalakay ng bango ng pinaghalo-halong amoy ng shampoo, bath soap, at aftershave. Naadik yata siya sa amoy, kaya binagala niya ang pag-aayos ng necktie ni Anthony. Napansin din tuloy niya ang height difference nila. She knew he was tall, but she never thought she was this short. Umaabot lang kasi ang eye level niya sa malapad na dibdib ni Anthony. Not that I'm complaining. Ganda kaya ng view rito. At parang ang sarap idantay ang ulo sa view na to. Naalog ang inaagyo na isip ni Rika nang tumikim si Anthony. Tapos na? Hindi pa. Kapal ko talaga. She smoothened his shirt and accidentally felt the solid chest. Okay na. Umatras siya, pero sumabit naman ang paa niya sa carpet. Kaya nawalan siya ng balanse. Karma's a bitch. Shit.
pero hindi siya natuluyang bumagsak sa kahihiyan. Salamat sa mabilis na reflexes ni Anthony. He had caught her and pulled her up again to her feet, securing her against him with his one arm. Okay ka lang? Ah, hindi agad nakasagot si Rika dahil dumako na ang atensyon niya sa leeg ng lalaki. That sexy Adam's apple again? And he really smelled heavenly. Nabaliw na yata siya dahil unti-unting umangat ang kamay niya patungo sa Adam's apple na hindi niya hinihiwalayan ng tingin. She wanted to touch it, so she did. But she heard Anthony's low rumbled voice. I have to go. Doon lang natauhan si Rika at mabilis na lumayo. Okay, bye. Matulog ka na lang muna dyan habang tulog pa si TJ. Pakiramdaman mo na lang siya ng husto. Okay, bye. Tumangutango si Anthony. See you later. Okay, bye. Napangiti ang lalaki. Ramdam ni Rika ang kakaibang reaksyon ng kanyang puso. Mabuti na lang at pagkaalis, sinara na ni Anthony ang pinto ng kwarto. Sana, ilock niya ang main door at gate. Dumapa siya sa kama at sinubsob sa unan ang nagiinit na muka. Nakakahiya ka, Maria Catarina Castro, ang landi-landi mo. At ano rin ang ibig sabihin ng munting reaksyon ng kanyang puso kanina? Napapansin niyang parang dumadalas yon kapag may sinasabi o ginagawa si Anthony na para bang kumikiliti sa kanya. Ang landi talaga, makaligo na nga lang.